Dear Kuya Poy, ako po si Melanie, 35 years old mula dito sa Santo Domingo, Quezon City. Ang totoo niyan, 6 na taon ko na pong boyfriend si Louie. Aware naman po ako, Kuya Poy, na breadwinner siya ng pamilya niya at wala naman sa akin yun. Dahil kumikita rin naman ako katulad niya. Dahil parehas nga kaming may hanap buhay. Pero sa loob ng 6 na taong relasyon namin ni Louie ay madalas na ako ang sumasagot sa mga pagdi-date namin. Kahit pa sa tuwing pumupunta siya sa apartment ko ay wala siyang daladalang mga pasalubong man lang. Ang totoo nga po niyan ay ako pa ang sumasagot at umu-order ng mapagsasaluhan namin ng boyfriend ko. Iniisip ko na lang na marami talagang gastusin si Louie, pero ayos pa rin naman yun sa akin. Love ko siya eh. Naiintindihan ko pa ang mahal ko. Hindi ko lang inasahan na sa tuwing ako ang sumasagot sa mga date o mga pagkikita namin, ay malalaman ko na lang na nag-out of the country pala ang boyfriend ko. Kuya Poy, napaisip tuloy ako. May panggastos naman pala siya pero pagdating sa akin ay sobrang kuripot naman niya. Ayos na nga sa akin nailibre niya ako kahit sa fishbowlan na lang. Masaya na ako noon. Ang kaso nga lang, wala man lang talagang panlilibre na nangyayari. Recently, nalaman ko rin na may anak na pala itong si Louie. At anak niya na raw pala yun nung 23 years old pa lamang daw siya. Nahuli ko lang kasi after kong idaan sa kwento ang pag-uusap namin. Pero syempre naiyak pa rin naman ako, Kuya Poy. Tinanong pa nga niya ako kung big deal nga raw ba sa akin kung may anak siya sa pagkabinata. Tumahimik na lang muna ako, sa totoo lang. Magkaiba nga rin ang relihiyon namin ni Louie pero wala sa aking problema yon. Pero eto pa. Ang masaklap niyan, Kuya Poy, hindi kami friends sa Facebook ng mismong boyfriend ko. Nakakapraning dahil sa 6 years na magjowa kami ay hindi ko man lang alam ang social media account niya. Although, kilala ko naman ang mga kapatid niya. Pero kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako ipinakikilala naman sa mga magulang niya dahil nasa probinsya raw ang mga ito. Sa totoo lang, naguguluhan na talaga ako. Mabait naman si Louie, Kuya Poy. Mabuti siyang tao, pero sa kabila niyan ay hindi ko pa rin maiwasang maguluhan sa kanya. Hindi ko alam pero parang feeling ko tuloy ay parang nasasayang yung mga taon na ibinigay ko sa kanya. Dahil parang hindi ko pa siya lubusang kilala. Hanggang dito na lamang muna ang kwentong ipadadala ko sa inyong programa. At hihintayin ko ang maipapayo mo, Kuya Poy, kasama na rin ang mga tagapakinig ng inyong programang Heart to Heart sa True FM. More power pa po sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Melanie. Ay meron siyang jowa for 6 years pero sabi niya parang hindi ko lubusang kilala pa itong taong ito no na jowa mo. Parang ang dami-dami mong hindi alam tungkol dyan sa jowa mo. Alam mo may reaction dito si Gail Enriquez. Sabi niya PG yarn. Ayan dahil laging palibre, 'di ba? Sa mga date ikaw ang sumasagot. Tapos bibisita nga siya sa iyo pero ikaw rin palagi ang taya. Kaya nasabi niyan, PG, ganon, patay gutom ba yan? Ayan, at ano ba tong message ni, si Trina Loresca, sabi niya, Kuya Poy, new haircut ka ba? Ano makinalaman ito sa kwento naman, Trina naman, belated happy birthday. Last week pa yan ang buhok ko. Ayan, pero, eto lang hindi ko na pahabain pa ng husto, Melanie. Ayoko nang i-discuss pa sa'yo one by one kung ano yung mga red flag dahil kung red flag lang ang pag-uusapan tungkol sa pakikipagrelasyon mo ng 6 na taon kay Louie,
namumutik-tik sa red flag itong lalaking ito. Unang-una, 6 years na kayo na mag-on. Tapos, hindi pa kayo mag-friends sa social media. Sa Facebook na lang, na napakasimple. 6 years, hindi mo pa friend yung jowa mo sa Facebook. Anong meron? Bukod dun, ikaw pa mismo ang nakaalam na meron na pala siyang anak sa pagkabinata. O hindi mo nga rin sure, Melanie, kung siya ay merong anak sa pagkabinata o binata ba talaga siya? 'Di ba? Tapos sabi mo, kilala mo yung mga kapatid niya. Balik na naman tayo doon sa katotohanan na sigurado ka ba na yung mga ipinakikilala niya mga kapatid sa'yo ay kapatid niya talaga? O mga kaibigan lang, mga tropa na kasabwat niya? Pwede rin. Di ba? At isa pang matindi, hindi mo pa nakikilala, hindi mo pa nakakaharap ang mga magulang niya sa loob ng 6 years. Kahit man lang sa video call, hindi niya ba kinausap? Hindi ba kayo nagkaroon ng pagkakataon na ipakilala ka man lang nitong si Louie? Kahit sa video call na lang, kahit boses na lang, phone call, sabihin na natin, hindi ka man lang naipakausap sa nanay o sa tatay, di ba? Hindi ba siya proud sa'yo? Yan, yung mga ganyan. Teka lang. Alam mo, kapag ka ang tao, kapag ka ang karelasyon ay hindi ka pinapabayaan na makapasok man lang at makaalam ng mga personal na impormasyon tungkol sa kanya, parang ano lang yan Parang may special na okasyon, parang birthday mo, di ba? Ang gusto mo, ang mga pupunta sa birthday mo ay yung mga imbitado. Diba? Yung may imbitasyon. At parang hindi ka komportable kapag hindi mo imbitado, dumarating at pumapasok sa bahay mo, hindi mo naman ka-close. Ganyan ang nangyayari sa'yo. Melanie, ikaw, all the while, akala mo ay tanggap na tanggap ka na nitong si Louie. Oo naman, may pakinabang siya sa'yo, ate. Diba? Libre siya kapag ka nagde-date kayo. Magaling. Pupunta na lang siya sa bahay nyo kapag gusto niya pero wala man lang kadala-dala. Kahit na sarili niya lang at yung bibig niya para kakain na. Diba? Ganun na. Dahil sagot mo naman lahat ginagamit ka lang yan. At ultimately, Melanie, ayokong ako ang nagdadala sa'yo nitong masamang balitang ito, nitong bad news na ito. Hindi mo talaga boyfriend yan. Ikaw lang, pinapaniwala ka niya doon sa idea. Mahirap kasi na, yes, boyfriend ko nga, pero hindi, katawan lang yung nag-a-appear sa'yo kapag gusto niya na magpaka-boyfriend sa'yo. But in reality, ginagamit ka lang niya. I don't know, dahil ba mahilig siya, nakakain siya, nakakapag-date siya, ganyan, nakakasama ka niya, nalilibre siya. I don't know kung obserbahan mo yung mga ganyan. Kasi nga, unang-una, yung pagpapakilala sa'yo sa kanyang pamilya, sa circle of friends niya, ay hindi naman ganun kalalim. Sabi ko nga kanina, baka yung pinakilala sa'yo, hindi naman talaga pala kapatid. Baka nagsisinungaling lang. Tapos malalaman mo, may anak na pala siya. Hindi mo alam kung anak sa kabinataan o may anak at may asawa rin yan. Di ba mas mahirap yan. Hindi mo alam, ikaw pala ay kabit na. Pagkatapos 6 years na kayo, hindi pa kayo konektado man lang sa social media, isang malaking kalokohan. Kaya kung ako sa iyo, Melanie, hindi mo naman kailangan maging isang henyo, hindi mo naman kailangan na mag-masteral pa o mag-doctorate para malaman na ikaw ay niloloko na talaga nitong taong ito. Maintindihan pa kita kung 6 na buwan, halimbawa, nagawa yan ni Louie sa'yo, pero 6 na taon? Ayaw kanyang papasukin sa buhay niya. Ayaw niyang malaman yung mga personal na impormasyon. Kumbaga, pagka may nalaman ka, sige, approve ko na lang o hindi. Pero kapag wala naman, di ko na lang sasabihin. Katulad ng pagkakaroon niya ng anak noon sa iba, katulad ng pagpapakausap man lang sa'yo o iharap ka sa mga magulang niya, 'di ba? Ayaw kanyang maging parte talaga ng buhay niya. Nandyan lang siya para gamitin ka. Melanie, tao ka. Huwag ka namang paggamit. Konting talino lang rin ang kailangan para malaman mo at para mapagdesisyonan mo na enough is enough. Tama na yung 6 na taon at tama rin yung iniisip mo na baka nasasayang na yung mga taon na ginugugol mo doon sa doon sa hindi naman totoo
na pagmamahal kuno na iniaalay sa'yo nitong si Louie. Huwag ka nang magpapagamit pa.